Aminado naman ako na 14 years old pa lamang ay butas na ang lagusan patungo sa bagong buhay. At tulad ng ibang teenager na pareho ng aking tadhana dahil lang din sa labis o sobrang pagmamahal. At ng panahon na iyon para sa akin, walang mali sa aking ginawa na pag-surrender ng bataan. Sa pagkawala ng aking nag-iisang lola, nakaagapay ni lolo na nagpalaki sa akin, ang inakala kong lolo na siyang aking magiging tagapagtanggol, hindi magbabago at magpapatuloy ng nasimulan nila ni lola. Ngunit datapwat subalit sa pagkagat ng dilim. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Tawagin mo na lang akong Clara, 33 years old, may asawa at may 2 anak. Lumaki ako at nagkaisip na katulad ng ilan, lolo't lola ang nakagisnang kasama. Meron akong ama, pero simula nang ako ay magkaisip, ang laging sagot sa aking tanong, nagtatrabaho sa malayo. Kaya naman noong umuwi ang ama na aking hinahanap, hindi ko kilala. Nasanay akong mas hinahanap ang aking lolo't lola kesa sa aking ama at para sa akin, higit na importante. Nagbibigay ng aking mga kailangan, nagpaaral. Sa kabila ng alam ko na wala silang hanap buhay at ang perang baon na kanilang iniaabot sa akin, bigay lamang din ng aking mga tiyo-tiya na kapatid ni ama. Elementary ako nang dumating si ama na mayroong kasamang babae at ipinakilala bilang kanyang pag-ibig. Walang problema sa akin kahit anong gawin niya dahil yun ang pinili niya. Kahit ang totoo, ang kanyang obligasyon sa akin na nag-iisang anak ay kanyang nalimutan o kinalimutan. Wala akong sama ng loob kay ama, lalo na noong nalaman ko kung ano ang dahilan ng pagkasawi ni ina. Masakit, at iyon ay dahil raw noong ako ay kanyang isilang. At ayon sa aking lolo't lola, ang lahat ng bisyo meron si ama. At ang dahilan ng paglayo niya sa lugar namin ay nagsimula lamang noong iwan siya ni ina. Second year high school ako nang umuwi si ama, kasama ang aking kapatid sa ama, lalaki. At dahil tamang bisita lamang sila, pagkaraan ng ilang araw, umuwi na rin sila. Fourth year high school ako nang sumakabilang buhay si lola dahil sa isang karamdaman. Bago ang kanyang kamatayan, may 1 buwan na rin siyang hirap tumayo at ang gusto laging nakahiga. Hanggang sa dumating ang huling sandali ng kanyang buhay. Ang lahat nasaksihan ko, ang kanyang hirap bago malagot ang kanyang hininga. Dobling pasakit ang aking naranasan. Simula kasi nang magkaroon ng karamdaman si lola, ay ako ang kanyang kasama. At isa ang senaryong iyon ng aking buhay na hindi ko malilimutan. Kahit sabihing hangad ko ang ginhawa para kay lola. Mabuti na lamang at kahit paano, nakagraduate pa ako noong 4th year sa kabila ng aking madalas na pag-absent. Dahil bata pa lamang ay marunong na ako sa gawaing bahay. Hindi ko naman sinasabing ang pagkawala ni lola ay nakagaan sa akin. Malakas pa naman si lolo at hindi pa rin alalahanin. Maliban na lamang noong unang 1 buwan matapos mawala si lola. Tulad ng dati pagkagising sa umaga, pagkainom ng kape, ay sa kanyang munting taniman na ang punta ni lolo. Naging matahimik man ang bahay pagkawala ni lola, pero hindi kayang pigilan ang ngiti sa amin tuwing aming maaalala ang masasayang araw noong buhay pa ang lola. Noong makagraduate ako ng high school, doon ko nalaman na hindi garantiya ang pagkakaroon ng pamilya o anak para merong mag-alaga sa pagtanda. 8 magkakapatid sina ama, pero sa pagkawala ni lola, ni isa, ay walang nagpresenta na, ay tatay, ikaw ay dini na sa amin kasama ni Clara. At ang lumalabas,
Dahil marunong na ako sa buhay at isa si Lolo sa nagpalaki sa akin ako ang tatayong kasama ni Lolo at kanyang magiging gabay hanggang sa oras na dumating ang kanyang tuluyang pagtanda. Nakakatanggap ako ng pera mula sa aking mga tiyo at tiya para sa amin ni Lolo na hindi naman tinatanggap ni Lolo. Ako na raw ang maghawak at ipunin ko ang matitira at gamitin ko para sa aking sariling pangangailangan. Hindi na rin ako nag-aral ng college dahil wala naman akong pagkukunan. Dahil ang sinasabi lang naman nila ay bakit. At ang lahat maliban sa perang iniaabot sa akin ay para bang ayaw makita kung ano ang aming kalagayan. Kaya ang ginawa ko, para makaipon, inilalako ko sa bayan ng sobrang gulay na maaani namin ni Lolo. Dahil alam ko, at the end, magiging solo akong mamumuhay. Mula nang mawala si Lola, lahat ng takot sa akin nawala na. Pakiramdam ko kasi, mula sa aking mga bisig kung paano bumitaw si Lola, ay ang pinaka nakakatakot at pinakamasakit na pwedeng mangyari sa akin. At ang lahat ng iyon, tapos na. At dahil pareho lamang ng edad si Lolo at Lola, at pareho silang importante sa akin, at alam ko na hindi magtatagal, maaaring si Lolo naman ang mawala. At kung dumating man iyon, para sa akin, i-replay na lamang. Naging matapang ako sa bawat pagsapit ng umaga, tuwing aalis ako at babalik ng bahay. Dahil alam ko ang Lola, ang nag-iisang karugtong ng buhay ni Lolo. Lalo na noong ang lahat ay ihabilin na sa akin ni Lolo. Ang bahay, titulo ng lupa at ang ilang medalyon na ayon kay Lolo, magtatanggol sa akin sa anumang kapahamakan. Gamitin ko sa oras na siya ay umalis. Humigit 1 taon din ang pagitan, nawala na rin si Lolo. Galing ako noon ng paglalako ng gulay at nagat-dilim na ako nang makarating sa bahay. Malamig na si Lolo ng aking abutin at tanging isang sulat sa kanyang tabi ang nagparating sa akin ng kanyang mga nais sabihin. Apo, matagal ka pa ba? Hindi ka na mahihintay ni Lolo. Hinihintay na ako ng lola mo. Ang lahat ng masasayang alaala, baunin mo sa iyong patuloy na paglalakbay. Yumabong ka, maging mabuti ka sa ibang tao. Gagabayan ka namin saan ka man makarating, mahal na mahal ka namin. Apo, sa muling pagkikita. Binabasa ko ng tumutulo ang aking luha. Wala akong sinisisi dahil alam ko na hinahanap na rin ng Lolo ang sandaling makasama si Lola. At kahit madilim na ng mga oras na iyon, bagamat may luha, pero hindi takot ang nangibabaw sa akin. Para sa akin, walang buhay man ang aking kasama ng mga oras na iyon. Walang dapat ikatakot dahil sila ang dahilan kung bakit nadugtungan ang aking buhay. 18 years old ako nang tuluyang maulila sa mga taong nagpalaki sa akin. Matapos ihatid sa huling hantungan si Lolo, ayaw ko mang iwan ng bahay at lugar kung saan ako lumaki, pero pansamantala ay kailangan. Iyon ay para simulan ang bagong yugto ng aking buhay. 4 hindi kasama si ama ay gusto akong kunin at kanila daw pag-aaralin. Pero mas pinili ko ang alok ng teacher ko noong high school. Siya ang bahala sa aking pag-aaral sa anumang kurso na aking mapili. Kapalit noon ay ang aking libreng oras ay para naman sa kanila. Hindi dahil may sama ako ng loob sa aking mga kamag-anak, pero hindi maiiwasan. Una, dahil ramdam ko na mayroong tampo si Lolo, dahil walang tumulong sa akin para makapag-aral ng college matapos mawala ni Lola. At alam ko, nakadagdag bigat pa iyon sa pasalin na dinadala ni Lolo. Ikalawa, dahil malapit ako sa bahay at mabibisita ko iyon kung nandun ako kina teacher. Kampante akong nanirahan sa aking teacher na itago na lang natin sa pangalang Evelyn. Once a month, binibisita ko ang bahay namin para maglinis. Nakakalungkot pero wala ganun talaga. Dahil katulad ng halos ng lahat ng bagay dito sa mundo, may hangganan. 2 taon ang aking kinuha sa college.
para lang meron akong bala na magagamit para buuhin ang aking magiging kinabukasan. Hindi naman ako nagkaroon ng problema kina teacher at kasundong-kasundo ko naman ang dalawang anak nila. Sa loob ng 2 taon ko kina teacher, graduate na ako ng college nang aking makita ang mister ni Teacher Eve na isang architect dahil ibang bansa ang kanyang trabaho. Malaki ang naging utang na loob ko sa pamilya ni Teacher Eve dahil Mr. din niya ang dahilan kung bakit nakarating ako ng ibang bansa. Nagtrabaho ako bilang isang factory worker at sa tuwing uuwi ako ng Pinas, bukod sa aking nag-iisang magulang at kapatid, pagsilip sa bahay kung saan ako lumaki, ang pamilya ni Teacher Eve ang isa sa aking madalas ay puntahan. Ewan ko pero mas at isa ko sa kanila. Hanggang sa aking makilala ang aking naging mister na tulad ko ay isa ding OFW. Itago na lang natin sa pangalang Efren. 1 taon kami naging magkasintahan, tapos nakasal kami at syempre, ninong at ninang namin sa kasal sina Teacher Eve. At ngayon, gustuhin ko man na muli ay mag-ibang bansa, hindi na pwede. Dahil meron ang nagtatrabaho para sa akin at para sa 2 naming anak. Hindi kami nanirahan sa bahay na aking kinalakihan. Baka maging issue pa. Bukod sa malayo, luma na rin ang bahay at inisip din namin ang pag-aaral ng mga bata. Ganon lang ang buhay. Hindi naman masama ang tumanggap ng tulong. Basta wag tayong makakalimot sa mga taong sa atin ay may mabuting nagawa. Ang magulang ay magulang at huwag nating alisin iyon sa kanila. Kung ano man ang kanilang kakulangan at pagkakamali, balang araw, gaya nga ng nangyari sa akin, naging magulang din. Gawin nating halimbawa para hindi tayo magkamali.